Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Siya po ay nagpakita sa kanyang buhay ng pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Nakita niya si Jesus sa mga mahihirap. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material, at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay, at bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahalinhinan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos sa pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos.
Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing, nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi niyo makikita. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw ang anak ng tayo darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos upang tuparin natin ang kalooban ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Unang pagbasa, pinagninilayan po natin ang aklat ng karunungan. Ang karunungan po ay isang birtud. Ang karunungan ay ipinagkaloob sa atin bilang tao. At ang karunungan ay ang karunungan ng Diyos. Tayo po'y binigyan ng hindi lamang ito kaalaman.
ito'y mapanuring pagsusuri. Ginagabayan tayo ng ating konsyensya. Pinadala ng Diyos sa atin ang ating Anghel de la Guardia upang tayo'y dumaan sa tamang landasin. At ang katwiran, ang rason ay hindi lamang independe yung nag-iisa, kung hindi ito'y kaugnay sa ibang mga ipinagkaloob sa atin, damdamin, pandama ng Diyos upang tayo'y lalong tumulong sa ibang tao. Ang karunungan ng Diyos ay isang pamamaraan upang tayo maging marunong at umunlad ang ibang mga birtud at mabubuting asal. Sana po ay nakuha natin. Medyo mabigat yan. Ito nga ay pag-uunlad ng ating sarili sa daan ng pagpapakasanto, pagpapakasanta. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, tinanong siya ng mga Pariseo, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Hindi ito ayon sa panunukat ng tao, pamamaraan ng tao. Kailan ba yung petsa? Malapit na ba o matagal pa ba tayo maghihintay? Hindi ganyan ang pag-iisip ng Panginoon. Hindi natin nakakahon. Hindi natin na ilalagay sa mga kategorya. Kailangan bukas tayo sa kamay ng Diyos. Ang tugon ng Panginoon. Huwag po natin ipitin ang Diyos. Huwag po natin siyang ilagay sa lalagyan. O diyan ka. Ito, nakatakda ka. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos at tayo ilagay natin ang ating sarili sa tamang lugar, sa perspektibo ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, kailan nga ba darating ang paghahari ng Diyos? Maghihintay pa ba tayong matagal? Ang sabi ng Panginoon, nandyan na, nagsimula na. Ito'y nasa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa mga nagmamahal sa Kanya, daman-dama na. Hindi ito nakikita. Nasaan? Kung hindi sapagkat ang lengguwahe ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig nga, ito'y sa nakakaunawa, sa nakakaintindi. Yun ang unang tanong. Kailan ba yung kaharian ng Diyos? Nasa kalendaryo ba yan? Pangalawa, ang pagdating ng anak ng tao. Meron bang mga senyales? May mga palatandaan ba yan? Para may mga clue? May mga senyal ba yan? Para ma-alerto kami. Ganyan din. Sabi ni Jesus, ang pagdating ng anak ng tao parang kidlat. Bigla lang. Nakita mo ba yun? Biglaan. Biglaan. Kaya dapat naka-alerto tayo. Kaya nga yung pusong nagmamahal, laging nakahanda. Ngunit, nandito na ang anak ng tao. Pinapahirapan, binabaliwala, nagbabata ng sakripisyo para sa ating kadubusan. Si Jesus ay naghihirap sa mga dukha araw-araw. Iugnay ko po ang santo para sa araw na ito, si San Martin de Tours, ng Tours. Ang Tours po ay isang bayan sa Pransya. Siya po ang patron ng mga sundalo. Mamaya po, pupunta ako sa kampo. Kaya meron po akong pagpupulong para sa traslasyon. Kaya hihilingin ko po ang gabay ni San Martin ng Tours. Ang kwento sa kanya, isang sundalo siya, nakakabayo. Malamig noon. Tapos habang
nakakabayo siya. Meron po isang mahirap na giniginaw sa lamig. Ang ginawa ni San Martin ng Tours, siya po ay naawa. Tinanggal niya ang kanyang, kasi alam mo naman, kumpleto sa damit yung mga sundalo noon, yung mga ibinigay niya sa nanginginig, nanlalamig na pulubi. Nagkataon pala, yung kwento, hindi pala ang pulubi yun, nakita niya si Jesus. Si Jesus, Panginoon, ayan ang panon. Nagbago yung mahirap, naging si Jesus. Kaya ang aral sa atin ay sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, ang tinutulungan natin si Jesus. Yan po ang pinapaalala sa atin ni San Martin ng Tours. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Martin de Tours, mawa po, tayo po, simulan na natin. Nandun na sa puso natin, nananalig, nagmamahal, naglilingkod sa Kanya ang paghahari ng Diyos. Hindi ito nakikita ng mundo kung hindi iingatan natin, inaalagaan po natin sa ating kalooban. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ating tugon po, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palaging ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa Kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklorin ng lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas sa mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kami maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mataho lamang ang pag-ibig mo, lahat ay iiwan
wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay naming araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Game din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos.
Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Martin ng Tours, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na may inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaligtasan. Alleluia, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin ng Tours sa inyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa inyong totoo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na may karamdaman, lingamin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakutangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw ibig na paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng